Mga kababayan, dito sa One Philcom Channel of AFOCOM o Alliance of Filipino Overseas Community Indonesia, hangad namin ang magbigay ng mga pananaw, magbahagi ng karanasan at kaalaman lalo na sa pagkakataong naibigay sa amin na kunting lalim at lawak ng pangunawa mula nang kami ay naging overseas Filipino. Sana ang aming karanasan at kaalaman ay maging munting benchmark para sa ikabubuti ng ating bayan. Subaybayan ang aming susunod na pagbabahagi. Please like, share and subscribe. Magandang gabi, magandang araw. Assalamualaikum. Greetings of goodwill sa inyong lahat. Ako po ay si Kuya Rudy, founder and chair of AFOCOM, o Alliance of Filipino Overseas Community in Indonesia. Ako po ay 40 years ng residente ng Indonesia. Hangad namin na magbahagi ng aming karanasan at kaalaman dito sa Indonesia na marahil pwedeng maging benchmark o reference ng ating bayan sa Pilipinas. Mga kababayan, sa pagkakataong ito, nais kong i-compare and contrast ang kaso na nangyari sa karating bansang Indonesia na aking host country na halos kahawig sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po ay nagnanais na pakinggan at sundan ninyo ang buong video presentation at kung ano ang likely lessons learned galing dito sa karating bansang Indonesia. Mga kababayan, gusto ko tumbukin ang aking pagbabahagi sa kaso na nangyari sa aking host country, ang Indonesia, na karatig bansa ng Pilipinas. Ang kasong ito ay paralel o halos parehas doon sa mga kaso na inakusa ng mga nag-claim na biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung magkaparehas. Sa Indonesia, ang krimen ay rape at ang mga biktima ay 13 ka mga estudyante age 14 to 20 sa isang Islamic boarding school na pag-aari ng isang ustadz, meaning a religious teacher or scholar, na ang pangalan ay may initial na HW. Kung ihambing natin kay Pastor Kibuloy na inakusahan ng rape against minor, sexual assault and many more. Pero mag-focus tayo dito sa kaso ng rape and sexual assault upang makompare and contrast natin ang kaso sa Indonesia at ang kaso sa Pilipinas. Ang kaso sa Indonesia ay may influence ng isang religious teacher or scholar at ang mga biktima niya ay ang mga estudyante niyang mga young and teenage girls. Doon naman sa kay Pastor Apollo Kibuloy, it is alleged na mga member ng kingdom ang binimiktima niya. Thus, ang dalawang kaso ay magkahawig. Dito sa karating bansang Indonesia, ang kaso ni Ustadz o religious teacher or scholar ay may timeline na ganito. Ang rape incidents ay nangyari during the period 2016 to 2021. Noong May 2021, isa sa mga biktima ay nalaman na nagdalang tao. Kaya na natuklasan ang nangyari. Hinuli kaagad ng mga pulis ang suspect at inimbestigahan. Nalaman ang buong pangyayari na 13 pala yung naging biktima niya at 8 yung inaanakan niya. Ang kaso ay gumulong. The lower court in February 2022 handed its verdict of reclusion perpetua or life imprisonment, but the families appealed. The higher court in April 2022 reversed the decision of the lower court at naghatol ito ng bitay o kamatayan. Nag-appeal ang Salarin sa Supreme Court na nag-reject sa kanyang appeal in January 2023. Thus, ang hatol ay bitay o kamatayan pa rin. Ang kaso sa Indonesia ay diretso hinawakan ng kapulisan because this is a criminal offense. Hindi Senate or Parliament yung nag-imbestiga in the so-called in-aid of legislation. Sa Indonesia, ang may mandato na mag-imbestiga ng perbuatan pidana, meaning criminal offense, ay nasa kapulisan, hindi sa parliament o legislative.
Sa Pilipinas, si Senador Hontiveros, representing the Senate, ay nag-imbestiga in so-called aid of legislation. Pero kung sa Indonesia ito nangyari, there is no business for the parliament to investigate an alleged criminal act perpetrated by a private citizen. Kung ang criminal act sa Indonesia ay ginawa ng government official, employees of government agencies, officers of government-owned or controlled corporation, ulitin ko, kung ang criminal act sa Indonesia ay ginawa ng government official, employees of government agencies, officers of government-owned or controlled corporation, those who are in charge of implementing the law, ang legislative ng Indonesia ay gagawa ng hearing to identify the loose ends sa sistema ng implementasyon ng batas at polisiya. Pero ang detailed investigation to determine probable cause ay nasa kapulisan at tutuloy ito sa piskalya at sa hukuman. Itong sistemang ito ay may puwang ba para maging reference natin sa ating bansang Pilipinas? Ulitin ko, kung ang criminal act sa Indonesia ay ginawa ng government official, employees of government agencies, officers of government-owned or controlled corporation, and those who are in charge of implementing the law, ang legislative ng Indonesia ay gagawa ng hearing to identify the loose ends sa sistema ng implementasyon ng mga batas at polisiya. Pero ang detailed investigation to determine probable cause ay nasa kapulisan at tutuloy ito sa piskalya at sa hukuman. Itong sistemang ito na nasa Indonesia ay may puwang ba para maging reference natin sa ating bansang Pilipinas? Ulitin ko uli. Itong sistemang ito ay may puwang ba para maging reference natin sa ating bansang Pilipinas? Ang ibig kong sabihin, yung investigasyon ng isang criminal act ay dapat trabaho ng kapulisan, prosecution service at hukuman. Dapat ang investigasyon ng krimen ay hindi mandato ng Senado o Kongreso. Ulitin ko, ang ibig kong sabihin, yung investigasyon ng isang criminal act ay dapat trabaho ng kapulisan, prosecution service at hukuman. Dapat ang investigasyon ng krimen ay hindi mandato ng Senado o Kongreso. Sa Indonesia, ang legislative ay may oversight sa mga ministry or executive departments na naka-assign sa each committee. I repeat, sa Indonesia, ang legislative ay may oversight sa mga ministry or executive departments na naka-assign sa each committee or committee. Ang hearing nila ay with the executive department, government agencies, government-owned or controlled corporation, with respect to their implementation of the laws and policies, including the implementation of the General Appropriation Act or the budget which has been enacted into a law. Ulitin ko ulit Ang hearing nila, ang legislative sa Indonesia, ay with the executive department, yung mga counterpart nilang executive department, government agencies, and government-owned or controlled corporation, with respect to the implementation of the laws and policies, including the implementation of the General Appropriation Act or the budget which has been enacted into a law. Kaya, yung mga tinatawag sa hearing ng legislative dito sa karating bansang Indonesia ay ang mga departamento, mga ahensya or government-owned or controlled corporation na nag-implement ng mga batas at gumagawa ng mga polisiya para ma-implement yung batas na ginawa ng legislative. Ang alleged krimen na so-called ginawa ng private citizen ay dapat ba sa Pilipinas ay diretso sa law enforcement agencies or kailangan ba talagang imbestigahan sa Senado o Kongreso? Kung ang krimen ay alleged na ginawa ng government official or government officers of government-owned or controlled corporation, sa Indonesia, ulitin ko uli,
Kung ang krimen ay alleged na ginawa ng government official, officers ng government agencies, officers of government-owned or controlled corporation, ang legislative hearing ay ginagawa for the legislative to find out kung ano ang kakulangan sa batas, ang kakulangan sa polisiya, kaya nangyari yung alleged krimen, at papaano ito ma-prevent o maiiwasan sa hinaharap. Ang alleged krimen na so-called ginawa ng private citizen ay dapat ba kung sa Pilipinas ay didiretso sa law enforcement agencies o kailangan ba talagang imbestigahan ng Senado o Kongreso? Ito, mga kababayan, ay ginawa ng private citizen. Dapat ba Senado yung mag-imbestiga or yung law enforcement agencies yung mag-imbestiga kagaya ng ginagawa dito sa karating bansang Indonesia? Sa Indonesia, kung ang krimen ay alleged na ginawa ng government official, officers of government agencies, officers of government-owned or controlled corporation, ang legislative ng Indonesia ay gagawa ng hearing to find out kung ano ang kakulangan sa batas, kakulangan sa polisiya, kaya nangyari yung alleged krimen, at papaano ito ma-prevent o maiiwasan sa hinaharap. Kung sa Pilipinas, ang akusado ay dapat ba imbestigahan diretso ng kapulisan at prosecution service at nililitis ng hukuman, o kailangan ba talaga Senado ang mag-imbestiga? Or ano ba talaga ang dapat gawin dito sa Pilipinas? Yun po mga kabayan ang gusto kong ibahagi to compare and contrast kung ano yung ginagawa ng ating karating bansang Indonesia at yung mga nangyayari na Senate at Congress investigation sa Pilipinas.